Ilang tsuper ng jeep sa Dagupan City pumapasada na lamang tuwing peak hours upang makatipid sa krudo. Narito ang report. Sa mahigit 80 miyembro ng Gasit Tondaligan Transport Service Cooperative, madalang na raw bumiyahe ang nasa 50% miyembro dahil sa taas ng presyo ng krudo. Halos yung mga operator saka driver operator, ang ginagawa lang nila is lalabas na lang sila during peak hour na lang. Mula alas 6 hanggang alas 9 ang peak hours sa umaga, habang nagsisimula naman sa alas 4 ang peak hours sa hapon. Mainam na rin daw ito para bawas ang kompetisyon sa pasahero at mas kikita ang mga tsuper. Kung dati raw gumagastos ang mga tsuper ng 900 hanggang 1,000 pesos sa krudo sa isang araw na biyahe, ngayon pumapalo na sa 1,600 pesos ang gastos nila sa langis. Ang mga nagbaboundary na dating nag-uuwi ng hanggang 800 pesos na kita sa isang araw, swerte na raw ngayon kung kumita sila ng 400 pesos. Tulad ng 57 anyos na si Tatay Bong, mag-aalas 9:30 na kaninang umaga pero nakakadalawang biyahe pa lang. Mga 550 pa lang. Tapos yung diesel mo dun, 400. Adi may 150. Nag-almusal ako dyan 70. Yung boundary pa. Panawagan ng mga tsuper sa gobyerno, alisin ang buwis sa gasolina upang maibsan ang hirap ng mga nasa transport sector. May pakiusap din sila sa mga commuter. Sana raw, yung mga bariyang sukli, keep the change na lang. Maaari po sa kanila, panawagan ko lang yung mga sukli nila na mga 2 piso, 1 piso. Kung maaari, kahit barya-barya lang po yun sir, kung naipon yun sa iskaban ng isang driver, at least makakatulong. Pero paglilino ng chairman, hindi naman ito sa pilitan, kundi voluntaryong tulong mula sa mga pasahero. Nitong weekend, nagpaabot ang lokal na pamahalaan ng bigas at food packs sa mga tsuper bilang tulong ngayong nararanasan ang krisis. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon.